Ako, Return of the Comeback na po ba talaga to? Nako naman, grabe tong balitang to, no? Tanimbala, bumalik na naman po ba talaga sa NAIA? Ang title po nito, ilang pasahero sa NAIA, ibinalot ang bagahe dahil sa takot sa umano'y tanimbala modus. Nako, nag-comeback na naman po talaga ang tanimbala sa NAIA. Nag-iingat po lahat po ng mga kababayan nating OFW o yung mga magbabakasyon lang po sa ibang bansa. Mag-ingat po kayo at ito po, meron na naman po gantong anomalya dito sa NAIA. Pakinggan na panoorin po natin ito mula po to sa News 5 Everywhere. Pasok. Tila nagbabalik ang tanimbala modus sa NAIA lalo't meron na naman daw na biktima kaya mga pasahero ibinabalot na naman ang kanilang bagahe. Nasa Grabe. frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balot ng plastic ang bagahe ng first-time OFW na si Jehover na babiyahe pa Australia. Doble rin ang lock sa kanyang maleta. Ang discarding ito ni Jehover, dala ng takot nang umano'y nagbabalik na tanimbala modus sa NAIA. Pinalot ko na lang doon. Saka pagdating dito, ganun din. Tsaka may nilagyan ko pa rin ng cable tie. Para sure. Kasi sabi nila kasi pag zipper, madali lang butasan. Grabe, no? Isipin mo, no? Ikaw ay lalabas ng bansa para maging OFW, para maghanap ng trabaho o magtrabaho. 'Di ba? Isipin niyo 'yon. Meron kang pangamba na pwedeng maunsyame ang iyong pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa mga lecheng yan, no? Sa mga nagtatanimbalan na yan, modus na yan dyan sa NAIA. Grabe, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Tuloy, talagang mababansagan po talagang ating airport na worst airport in the world. Diba? Real talk yan. Grabe. Bakit kasi may paganto-ganto pa, no? Although talagang may iba namang mga airport din naman sa ibang bansa na mga ginagawa din mga kalokohan, yung lalo yung mga kinukuha yung mga bagahe, yung mga importanteng bagay sa bagahe. Pero ito pong sa atin talaga, ano pong real talk lang to, no? Ano pong gagawin ng isang OFW, isang pasahero na sasakyan ng eroplano na maglalagay pa siya ng bala sa kanyang bagahe? Anong gagawin? Anong kinalaman ng bala? Common sense na lang po 'yan, 'di ba? Hindi po dapat 'yan eh. Kaya nako, mag-ingat po kayo lalo na po sa mga biyahe po sa NAIA. Nako, pakinggan ba po natin? So pinalot ko na lang ganito. Usap-usapan kasi ngayon ang public po si Charity Imam. May nakuha raw na bala sa kanyang bagahe nang paalis siya pa Thailand nitong Enero. Shinare niya rin ang litrato ng bala na nakabalot ng plastic. Bagamat inamin niyang may lisensya siya para sa baril, hindi raw sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. O tingnan niyo, 'di ba? Hinayaan siya makabiyahe. Ibig sabihin, hindi talaga rin siya guilty. At isipin niyo 'yon, no? Aanhin nga naman yung bala. Bakit ka maglalagay ng bala doon sa iyong bagahe? Eh, babiyahe ka nga papuntang ibang bansa. 'Di ba? Marami nagsasabi, marami nagsasabi na iba daw kasi ay parang ginagawa daw yung lucky charm, 'di ba? Pero common sense, alam mo naman pwede ka mapahamak, 'di ba? Dahil sa pag nakitaan ka ng mga ganyan, kasi alam naman natin na bawal talaga yung mga ganyang bagay, 'di ba? Anong maniniwala na ikaw ay talagang sadyang magdadala ng ganong bala, 'di ba? Gusto ba natin na tayo ay mapahamak o talagang ma-cancel diyan sa sa NAIA na hindi tayo makalipad sa ating patutunguhan? Di ba? Common sense, hindi yan dapat. Kaya talagang masasabi po natin na modus po talaga yan. Di ba? Kaakibat po niyan, syempre malamang hindi natin masabi, no? Pero pwede rin yan pagka kitaan ka ng ganyang bala, nataniman bala ka, pwede kang makasuhan, magkakaroon ka ng kaso, talagang magkanda leche-leche na po ang buhay mo dahil dyan sa hindi mo naman ginawa. Diba? Grabe, sana talaga matanggal na yan. Pagkakaalam po nung panahon po ni President Digong ay talagang nawala po yan. Diba? Ngayon po ay bakit bumabalik po yung tanimbala na yan? Panoorin pa po natin. Pero sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. 2015 nang unang lumutang ang isyu ng tanim o naglagbala modus sa paliparan. Dito, iniipitan umano ng bala ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero. Ayun na nga, ayun pala ang modus, no? Hindi ko lang nasabi kanina. No, bukod sa magkakaso ka na pag siguro hindi ka nagbigay, yun nga, 'di ba? Peperahan ka ng staff, 'di ba? Kung sino man ang naglagay doon. Easy money, 'di ba? Ba't kaya gumagawa sila ng ganyan, 'di ba? Ang gaganda na nga ng trabaho rin nila diyan sa NAIA. Yan nako talaga.
Pagyan pa natin. bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero para sila'y palusutin para makabiyahe. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na may kinalaman ng kanilang tauhan sa nakuhang bala sa bagahe ni Charity. Hindi raw hinawakan ng sinumang staff ang maleta niya. Yung pasahero po yung naglalagay ng kanilang bagahe dun sa ating x-ray machine. So yung x-ray machine po, at that time, nireject po niya yung bag ng pasahero. So after po nun, nung may na-detect po, yes po, that's the time na we have submitted the baggage po for manual inspection. Meron nga sa inyo, di ba, no? Kumakain ng pera. Hindi ako maniwala na walang gumagawa niyan sa inyo, di ba? Kaya yung sinasabi ko nga kanina, common sense, bakit ka magdadala ng bala? Eh, babiyahe ka nga patungong ibang bansa, di ba? Gusto mo pa ba mapahamak ka na hindi ka makabiyahe? O magkakaso ka pa? Common sense yan, walang taong gagawa niyan na magdadala talaga ng bala. Ibig sabihin yan, talaga may gumagawa niyan sa mga staff nyo. Real talk yan, di ba? Pag na kayo magtanga-tangahan dyan, grabe naman kayo. Time na we have submitted the baggage po for manual inspection. Paglilinaw din ng OTS, hindi isolated case ang nangyari kay Charity. Aray. Pag-amin pa nila, marami pa rin daw nakukuhang bala sa bagahe ng mga pasahero. Ngayong taon nga lang, halos 4,000 pasahero nahulihan ng bala sa Talaga ba? 3,971 na pasahero na hulihan ng bala sa NAIA. Ay nako, parang ang laking kalokohan yan. Di ba unang-una, nanonood ka naman ng balita, ikaw siguro kung meron kang pangarap, no? Babalikan ng ibang bansa para magtrabaho, isa kang OFW, o kahit first time man. Siyempre, may social media na ngayon, alam mo na yung mga bawal at hindi bawal. Di ba? Hindi mo gagawin yan. Kasi nagsayang ka ng panahon, effort, pera, lahat-lahat na. Kung magdadala ka pa ng balang ganyan at alam mo pwede kang mapahamak, pwede kang makasuhan at pwede kang hindi makalipad. Di ba? Lilipad ang pangarap mo nun, di ba? Sinong si Raul? Sinong si Raulong lilipad o pupunta ng ibang bansa, di ba? Na magdadala ng ganyan. Para lang hindi siya makalipad, para lang mahuli siya na may dala siyang bala. Common sense, ano ba naman kayo? Hindi naman sila kinasuhan at pinayagan din makabiyahe. Aray. Yung policy natin since 2016 naman po, hindi naman po nagbago. So once na may na-detect po tayo, normally kino-confiscate lang po yun and nire-record. And then subsequently, tina-turn over po yun sa PNP Aviation Security Group for proper disposition. Weh, di nga. Ay nako, grabe itong NAIA talaga, na worst airport talaga kung tutuusin no? Payo naman ng OTS sa mga pasahero, lalo ngayong magsesemana Santa at marami ang babiyahe. Alamin na ang mga bagay na bawal sa paliparan, gaya ng bala, aerosols at armas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Grabe no, hindi ako maniwala talaga eh, di ba? Kayo, comment nyo sa baba, kayo di ba? Lalo yung mga bumabiyahe talaga o kahit first time kang biyahe, unang-una mo talagang aalamin yan, di ba? Yung mga do's and don'ts, di ba? Yung mga kailangan dalhin o mga pwedeng dalhin at mga hindi pwedeng dalhin. Di ba? Ikaw ba, magsasayang ka ba naman ng pera, ng effort mo, ng lahat-lahat? Di ba? Para lang, di ba, makabiyahe? Isipin mo yon, di ba? Babiyahe ka nga eh. Di ba? Pupunta ka o magbabakasyon ka o isa kang OFW, magtatrabaho ka sa ibang bansa. Iisipin mo pa bang magdala ng ganyan mga bala-bala na yan? Dahil alam mong ikapapahamak mo yan. Di ba? Hindi. Malaking kalokohan eh, no? Ayun, no? Grabe tong NAIA talaga. Sana talaga matigil na tong ganito. Kung gusto nyo yung ating reaction video, please like this video at mag-subscribe kayo. Kung hindi naman, kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang din naman. See you all sa aking next reaction video. Mag-iingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.